Muli kong binabalikan ang mga alaala ng aking bayan. Ang Noli Me Tangere aking isinulat upang ilagdad ang mga lihim at kamandag ng kolonyal na pamahalaan. Ngunit kahit ipinakita ko na ang mga sugat ng lipunan, tila patuloy pa rin ang pang-aapi at kasamaan ng mga Kastila. Sa bawat sulat na aking pinupuno, naaalala ko ang mga inosenteng buhay na nagsasakripisyo, ang mga inaapi at pinalalaglag sa kanilang tangal. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako sa kapangyarihan ng karunungan at kabutihan. Ang bayan ko, bagamat sugatan, ay may kakayahang bumangon. Sa librong ito, hindi ko na lamang isusulat ang kwento ng paghihiganti, kundi ang pag-usbong ng katarungan, ng katapangan at ng pagmamahal sa bayan. Ang kasamaan kahit malakas ay lulubigin din ng katotohanan, at ang tunay na kalayaan ay nakakamtan lamang ng matapang at pananampalataya sa tama. Ako'y nagbabalik sa aking bansang sinilangan upang paghigantihan ang mga taong lapas-taman. Ave Maria, Elena Iris de Garcia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Buenos dias a todos ustedes. Napakabagal naman. Napakakupat. Usad pagong, wala na bang ibibilis itong bapor? Pamanin, Doña Victorina. Maraming sasakyan na mamang isda na maaari natin mabangga. At maaari din natin mabangga ang malawak na palayan. Kung wala lamang sana mga Indio sa Pilipinas, marahil ibibilis ito. Hay naku, wala na talagang mabuting lawa sa Pilipinas. Doña Victorina, huwag masyadong pausukin ang iyong tenga. Baka kumupas ang iyong koliretes sa muka. Madali lang naman lutasin ang problemang ito. Ewan ko ba kung bakit wala pang nakakagawa nito? At ano naman ito, Abet? Simple lang naman ang aking mungkahi. Ang makapagpatayo ng ilog patungong Maynila at ang pagsara ng dating ilog Pasig upang mas mapabilis ang biyahe. Isang panukalang Yankee. Malaking salapi ang ating gumbuli. Saan tayo kukuha ng salapi ng pambayad natin sa mga manggagaw?
Sino nagsabing pasasahurin natin ang mga manggagawa? Sapilitan natin silang pagtatrabahuhin ang mga bilanggo, binata at matatanda. Maaari ito magdulot ng himagsikan. Himagsikan? Naghimagsik ba ang mga Ehipto nung buhay nila ang piramid? Kayong mga edukado, ganito pala kahina mag-isip pagdating sa kasaysayan. Hindi Ehipto, kundi Hudyo ang iyong kaharap. Isang tigre kung magalit ang mga Pilipino. Don Custodio, iba na ang Pilipinas ngayon kumpara noon. Sigurado kung hindi sila maghihimagsik, kahit bigyan pa sila ng malaking buwis at madaming trabaho. Alala ko ang sabi ni Padre Salvi, na itayo ang bahay pagamutan sa Los Baños sa ganoong paraan. Ano yung pinagsasabi? Hindi mo ba? Wala lang ano-ano pa. Ang nasabi ay nasabi na. Anong silbi niyo mga praile kayo kung ang bayan ay maghimagsikan? Siguradong may masamang maibubunga ang kanyang inimungkahi dahil hindi niya muna kinausap ang mga taong matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Mas mainam pa ang aking mungkahi. Nais kong alagaan ng mga tao ang itik malapit sa ilog dahil kakain ito ng susok at buhangin sa ilalim ng langit na magpapalalim ng tubig at magpapabuti sa pagtakbo ng vapor. Aport! Estribor! Napakainit dito. Paano ka ngayon ng langit at pawis? Halatang napakatagal na natin dito sa ilalim ng kubleta. Oo, pati ang balot at malit ay parang kausap na rin. Nakakatuwa. Pero kailangan pa rin natin pag-usapan ang problema sa wikang Kastila. Alam ko, at sabi nga nila, bibigyan daw nila tayo ng salapi para sa ating pag-aaral. Ngunit ang guro, kalahating Pilipino, kalahating Kastila. At ang bahay para sa akademya. Wala kay makaraig, ayon sa sabi. Simon, si Isagani nga pala, aking kaibigan. Isang karangalan ni Sagani. Halika, inom tayo ng serbesa. Salamat, ngunit hindi mo na kami iinom. Ayon kay Padre Camora, kulang sa lakas ang Pilipino dahil tubig lamang ang kanilang kailangan ng serbesa. Ang tubig ay matamis at madaling ng ngunit ang serbesa ay lumunod at nagkapasok sa ating katawan. Tawag ko mula kay Padre Clementino mula sa Valentina, Isagani. Ha? Pamangkin niya? Oo, ayon sa iba, anak daw siya ni Padre Florentino sa dating katipan ng Mabalo. Interesante. Tila marami pang lihim sa buhay ng bawat isa. Balikan na natin ang usapin sa akademya. Marami pa tayong dapat nagplanuhin. Tama. Kailangan natin ayusin ang lahat para sa ating kinabukasan. Para sa ating wika at bayan. Ama man na po. Ama, dapat pagbutihin natin ang mga ani para makatulong sa pamilya. Sana makapag-aral sa Maynila ang dalaga natin. Oo anak, pero kailangan mo nating pangalagaan ang lupa. Tale, inangkinan ng korporasyon ng mga pare ang lupang inaalagaan mo. Magbabayad ka ng 20 o 30 piso kada taon. Sige, tatanggapin ko. 2 na ngayon daang piso? Kung hindi ka makapagbayad, ipapamungon sa iba ang lupa. Hindi to patas. Kung usaping lupa, hindi ako magpapaawat. Ipinagtubos ka ng 500 piso. Wala kaming ibang paraan. Kailangan ko na ibenta ang mga alahas. Hindi ba sa Agos ni Basilio? Anak! Oh, anong nangyari? Hood?
Ginawa ko na po ang lahat pero wala pa rin. Hindi pa rin sapat para matubos siya. Mukhang mas makakagalaw ako kung maglalakad na lang. Aba, kinakausap ni Kapitan Basilio si Senyor Simon. Balita ko, nabihag si Kabesang Tales. Di man lang niya natikman ang mga pagkain ngayong gabi. Narito ka, inay. Parating dinadalaw ko kayo tuwing ako'y umuwi. Ang perang ito hindi para sa akin, kung hindi para sa iyo. Mag-aral ka, Basilio, dahil sa'yo ko nakikita ang pag-asang hindi ko nangangarap. Mabuhay ka, Basilio. Mabuhay ka para sa bayan. Maaari kang pumasok nila kanina, Basilio. Hindi ka man babayaran. Ngunit may pagkakataon pumunta. Salamat po, Kapitan Paga. Ano kaya yun? Parang may tao. Parang may tao. Ako nga pala si Basilio. Tinulungan mo ako noon na inibing ang aking ina at si Elias. Ngayon, hayaan mo nga ako naman ang tumulong tayo. Nais kong ang Pilipinas ay maging lalawigan ng Espanya. Pantay na karapatan ng mga Pilipino at Kastila. Ngunit ang mga naniningil ay mawawala. Sa tingin ko, Simon, ang mga Kastila ang nagbubuklod sa mga pulo at magpapalapit sa Pilipino sa pamahalaan. Kayo ba ay nagpapatawa? Hindi ba taya ng pag-unlad ng bansa ang pagsasalita ng wikang Kastila? Bawat bayan ay may sariling wika at damdamin. Kung dadagdagan natin ang wika, magiging dahilan ito ng hindi pagkakaunawaan. Naniniwala ako na sa karunungan ng tao at tamang kaalaman, may paraan para maging malaya ang lahat. Makisali ka sa aking planong paghihimagsik laban sa pamahalaan ng mga Kastila. Hindi ko may papahayag ang pagsuway sa iyong plano, Simon. Ang galing ng tao, ang karunungan at kaalaman, ang magiging paraan upang makamit ng lahat ang tunay na kalayaan. Wala na bang paraan para gawin yan? Pag-isipan mo mabuti ang aking sinabi. Maghihintay ako sa iyo. Baka may iniwan ng biyaya ang Berhen.
Lolo? Pakisabi po kay tatay na nakapasok ko sa pinakamurang kolehiyo. Lolo? Babalik po ako agad. Maligayang Pasko, Kaselo. Bakit parang hindi nagsasalita si Kaselo? Naku po, Diyos ko. Si Kaselo ay napipi na. Aba, parusa yan ng langit. Hindi marunong magdasal ang dalagang si Huli kaya nadadamay ang matanda. Pasensya na po. May balita din patungkol sa binatang sa Basilio. Ito pala lumawas sa Manila para mag-aral. Mga kabataang nag-aaral sa Maynila, ay, doon sila nasasawi at naliligaw ng landas. Kunwari nag-aaral, pero kung sino-sino ang kasama. Hindi po ganong klaseng tao si Basilio. Huli, basahin mo ang aklat ni Tandang Basyong Makunat at huwag mong kalilimutan makipagkita sa pari palagi. Ayun lamang ang tanging paraan para mailigtas ang iyong kaluluwa. Sa wakas, atin ang lupain na ito. Walang magagawa ang magsasaka laban sa batas. Ama, Mga hiyas na bihira niyong makita. Bawat isa ay may sariling halaga. Talagang kakaiba ang mga alas na dala mo, Simon. Ang mga ganitong bagay, dapat pinapahalagahan kung may basbas ng Diyos. Handa akong bilbil ng agnos ni Maria Clara na napunta kay Wuli, diba? Kailangan ko munang kausapin si Wuli. Hindi yun basta-basta may pagdigol. Bumaling ka bago magtakip siling. Pangako, Simon. Asahan mo ako'y makakabalik. Nawawala? Kinuha ko ang revolver dahil kailangan ko ito sa panunulisan. Hindi ko kayang ipaglaban ang aking karapatan bilang magsasaka, kaya tatahakin ko ang ibang landas. Kapalit nito, iniwan ko ang agnos ni Maria Clara. Kayamanan at karalitaan sa isang banda, alahas.
Sa kabila, paghihiganti. Narinig niyo na ba ang balita tungkol kay Cabezon Tales? Oo, siya'y naging turisan dahil inago ng mga praile ang kanyang lupa. At dahil sa galit, pinatay niya ang prailing umangkin sa lupa niya. Nakakatakot, pero nauunawaan ko ang ginawa niya. Hindi na sa iyo ang lupa ito, Tales. Matagal na itong pinagpipiyasahan ng simbahan. Kami na ang may karapatan dito. Mas mabuti pang umalis ka bago pa magkaproblema. Alam mo, sayang ang lupang ito sa magsasakang tulad mo. Dahil kami ang may kaya at kami ang may titulo. Lupang dinilig ng aking pawis! Ninakaw nyo! Uy, penitente, nasiyahan ka ba sa iyong bakasyon? Oo naman, ikaw. Sobrang saya. Inaya kami ni Padre Camora at nakita namin ang masungit ngunit magandang kasintahan ni Basilio. Isang gabi, pinalo niya ang dalawang naghaharano sa kanya. Balang araw, may kalalagyan din siya. Uy, tignan mo, ang ganda talaga ni Paulita, oh. Penitente, tignan mo. Mamaya na nga. Hoy, ikaw, ang puki! Aba. Alam mo ba ang aking leksyon? Sige, Juanito. Sagutin mo ang katanungan ko. Ang nasa likuran ba ay makapagbabago ng nasa harapan? Aray! Napakaayong mo! Hoy, ikaw! Hindi kita tinatanong, ngunit ang ingay mo. Ngayon, iligtas mo ang iyong sarili. Mariosep, meron kang 15,000 sa klasiko? Ngunit 4 na araw pa. 5 araw ang katumbas ng isang araw. Mamarkahan kita ng guhit dahil di mo rin naman alam ang leksyon ko. Sige, Padre. Markahan mo lahat ng gusto mo. Aalis na lang ako sa klase to at di na ako babalik. Ayos ko na lamang tumalon sa dagat. Hindi ka sana napagalitan kung sinabi mo lang sa akin ng sagot. Ha? Anong sabi mo? Uminahon nga kayo? Ba't ang tahimik? Marain, dito ka na pala. Kaninang umaga at naipag-usap ako kay Padre Irene. Ang lahat daw ay tutol. Ngunit, hinahayaan lang nila na ang kataas-taasan na magdesisyon. Hindi naman kumikilos ang hukom eh. Sabi ni Don Custodio, sa araw ang pagdedesisyon. Ngunit paano kung di sa ayon si Don Custodio? Sabi ni Praile, ay may dalang paraan, sige na ang pasta. Wala na bang paraan bukod sa paghahandog sa kanila ng mga kalaguyo? Huwag kang maarte. Hayaan nyo, ako nang kakausap yung ginawang pasta. Ginawang pasta. Nais humingi ng tulong si estudyante niya. Dahil naniniwala kami sa inyo na hindi namin hangad na ilagay ka sa kagipitan. At isa lamang amin lang nalulin. Kaya nga kayong mga estudyante.
Ngunit hindi pa rin ako papayag. Pabayaan niyo ng mga pamahalaan. Nandito ka pala kay Roga? Senior Simon, ako lugi, ako bagsak. Pinagtanggol kita sa mga opisyal at mga manggugulo. Siya nga pala. May papasok akong mga kahon ng baril. Itago mo ito. Ngunit iyan mapanganib. Bayaran mo na lang ang iyong utang sa akin. Siya, basta di ako paharap dyan. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Ang ganda. Ang nobyo pala niya ang gagalit ng estudyante. Nasaan si Simon? Putik, napakuripat talaga ni Simon. At takot siya pagbayaran sa tangalan ni Mr. Leeds. Magsiupo kayo. Libingan na gawa sa batong buhay na nakita ko sa kahang ito. Ano ba yan? Amoy bangkay. Ako si Imutis, ipinanganak sa Amatis, at namatay sa panahon ng Persya. Pumunta akong Babylonia at nadatnan ko ang pandurugan ni Gautama. Natakot siyang isumbong ko siya, kaya itinangka niya ang aking buhay upang ako'y masawi. Mamamatay, lapastangan sa Diyos, isusumbong kita. Mamamatay. Mamamatay! Mamamatay! Galit na umalis si Placido sa paaralan at nagpasya ng tumigil sa pag-aaral. Sa kanyang paglalakbay, nakasama niya si Simon at narinig ang plano ng paghihimagsik kasama sina Cabezang Tales at mga kawal. Natakot siya sa narinig, kaya pinauwi na lamang sa Batangas upang hindi madamay sa gulong. Si Don Custodio, kilala bilang Buena Tinta, ay pinagkakatiwalaang tagalutas ng mga suliranin kahit kulang sa tunay na kaalaman. Ipinagyayabang niya ang kanyang karanasan sa Espanya at naniniwalang ang mga Pilipino ay ligtas na utusan. Siya ang hahatol sa kahilingan ng mga mag-aaral na magtatag ng akademya. Ngunit, matapos ang ilang araw, ipinasal niyang tanggihan ito at mas paboran ang palabas ng mga Frances. Wala nang ticket para sa pagtatanghal. Kahit ang Padre Salvi ay hindi nakakuha at nakapasok. Bakit kayo bilis maubos ang mga ticket ngayon? Tignan mo, kaibigan. Kaya raming dumadagsa sa Maynila ngayon upang mapanood lamang ang teatro na ito. Kaya nga, mabilis maubos ang mga ticket. Tignan mo naman ang kanilang kasuotan. Parang nagpapaligsakan sa mga karangyaan. Ngunit ako'y nakakasiguray, kaya nag-iingitan sa ulo niya. Mga walang kwenta! Hindi man lang nila ako tinirahan ng ticket. Isa akong pare. Kumalma ka, Padre Salvi. Ngayong gabi ay para sa kasiyahan. Hindi para sa kapangyarihan. Tignan mo, Pinto. Hindi tayo nakilala ang mga lalaking yun, hindi ba? Tama ka. Kanina ko pa sila pinagmamasdan. Ngunit hayaan na lang muna natin sila. Ano nagtataka sa kanila? Kilala ko ang mga narito ngayong gabi. Kahit sino man ang ituro mo, ay alam ko ang mga pangalan na. Ticket ko! Ano ba naman to? Ako'y naubusan! Ay, salamat. Nakarating na tayo. Oo nga. Tayo na tanapin na natin ang ating papay.
Bakit hindi pa nagsisimula? Sapagkat wala pang kapitan, kaya't hindi pa pwede magsimula. Kay Tagal, nasaan na ba ang Kapitan General? Ay nako, ako ay naiinip na. Bakit sila kasama ni Paulita? Dito maaari. Pintubuan na kaya siya ng pag-ibig sa mga kaakit-akit na mga artistang iyan? Ang kahulugan ng mga Cervantes ay mga utusan at ang mga domestic ay mga utosang domestiko. At anong kaibahan nilang dalawa? Ang mga Cervantes ay mga asal taong gubat, samantalang ang mga domestic ay mga anapaamon. Marunong ka pala ng wikang Pranses, Juanito? Kahanga-hanga. Kamusta, Pepay? May maganda bang balita? Kaninang hapon ay nagpadala ako ng liham kay Don Custodio at nandito siya ngayon upang ihatid ang kasagutan sa iyong kahilingan. Narito ang liham. Salamat, Pepay. Walang anuman. Parang awa niyo na ho. Kumain na ho kayo. Ayoko. Kumain na ho kayo upang manumbalik ang Ayoko nga. Ay, naku si Bon. Kaya ho pala. Kumusta ang may sakit? Ang buong katawan niya ay nalalatan na ng lasong alpendro. Bukas o makalaway, maaaring pumanaw na siya. Sa loob ng isang oras, magsisimula ang magsikan sa pamamagitan ng aking lecture. Ako'y naparito upang ihandog sa iyo ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Naririto ako upang iligtas ka. Ano po ba ang dapat kong gawin, Senyor? Narito ang liham ni Padre Salvi kay Padre Jaime. Oo, isa ganin. Ano sa tingin mo kay Juan Pitilaos? Si Juanito? Oo, Siya'y makisig, maging at magalang, Senyora. tamang-tama yan. Pero Juanito, tingnan natin ang magagandang tanay. Paulita, galit ka pa rin ba sa akin, mahal ko? Sana ipatawarin mo na ako. Natanong mo talaga kung galit ako? Oo. At ano yung mga sinasabi mo patungkol sa babaeng prinsesa? Hindi ko sinasadya mo ngayon. Ako'y nagulat lamang kasama ni Palaes. Si Pia ang may gusto na isama siya dito. At isa pa, si Pia talagang may gusto kay Juanito. Balang araw, ang kapuluan ay magkakaroon ng daang bakal. Sa ganito ay magkakaroon tayo at bubuksan ang mga dansulok sa ating bayan. Ngunit, ilan pa? Hindi man napapatid pang pwedeng mangyari sa ilang tao. Pag nagising ang bayan mula sa daang-daang at kakahimbing, bukas ay pwede tayong tawagin mamamayan ng Pilipinas. Uusbong ang kalakalan, industriya at pagsasaka. Pangarap. Puro pangarap na lamang. At anong gagawin niyo kung wala kayong mapapala? Kung wala kang mapala, ibang muli ang aking mga mata.
at malagaya akong mamatay. Kung sa pagmamalaki sumilay sa aking mga mata at masabi mong ang aking minamahal inamatay para sa bayan. Isang karangalan sa magkaroon ng isang irog na tulad mo. At isang paraiso naman ang nakapiling kang Paulita. Paulita! Halika na! Uuwi na tayo! Baka sipunin ka pa! Sandali lamang po, Tia. Paulita, Gusto na akong mulitan na kasama mahal ko. Paalam. maraming salamat. Paalam. Mga kapatid, nakatawang isipin, pero tunay nga siyang nakakatawa. Na tayo nandirito na nag-aalay ng isang piging para sa isang taong siyang nagtapon ng ating kalayaan. Ipasok ang pansit lang. Iaalay natin ito sa kanya bilang alaala ng kanyang pagkakanulo. Karapat dapat. Sa ngalan ni Don Custodio, ipapangalan natin ang sopas na ito bilang panukalang sopas. Dahil siya'y malabdaw, walang lasa, at walang patutunguhan. Tumahimik muna kayo. May mga ulam pa na darating. Ito naman ang lumpiang incheck. Makintab ang labas, ngunit baboy ang loob. Iaalay natin ito kay Padre Rene. Ang tortang alimango, iniaalay natin sa mga praile. Sapagkat, tulad ng mga alimango, pauro sila mag-isip. Ngayon, tatawagin natin itong tortang fraile. At narito ang pansit gisado, pagkaing Pilipino. Ngunit mga incheck ang nagluluto't kumakain. Gaya ng pamahalaan, lahat ng tao'y nakikinabang. Ngunit walang taong tunay na nagmamahal sa bayang Pilipinas. Pero, huwag kayong maingay. Tandaan nyo, may mata at tenga ang mga pader. Isa pa! Isa pa! Isa pa! Isa pa! Isa pa! May nagsumbong! Ano? Ha? Sino? Sino? Hindi ko alam. Nabalitaan mo lamang. May mga batang mga puuna sa inyo. Basilio, kasama ka ba sa piging noong nakaraan? Hindi po. Mabuti kung gayon, umuwi ka ng maaga at sirain mo ang mga dokumentong patungkol sa piging upang hindi ka mapasama. Ano po nangyari? Hindi mo ba nabalitaan? Ang mga paskin? Ang mga paskin, puro mga estudyante ang sinuturing sangkot. Paskin? Ano kayang ibig sabihin nito? Sandoval, ano itong aking nalaman? Sandali! Tadeo, ano yung mga paskin na yun? Kayo ba ang naglagay ng mga yun? Basilio, wala tayong pasok ngayon! Bakit tila nasisiyahan ka pa? Sapagkat wala tayong pasok ngayon! Di ba't lahat tayo makukulong? Hindi ba't masaya iyon? O Juanito, bakit namumutla ka? Wala akong kinalaman dyan. Hindi ako lumalog sa mga samahan. Wala akong kinalaman dyan. Pag dumating ang panganib, kanya-kanyang tapas. Sino ka?
At ano ang iyong pakay? Ako po si Basilio. Nais ko pong makausap si Makarahe. Narito po ba siya? Oo. Basilio, ba't narito ka? Magkakalala kayo? Kung gayon, dakpin siya. Teka, Makaraig! Anong nangyayari? Ikaw ay aming dinadakip sa salang paglaban sa pamahalaan. Padre! Pasok, Senyor Sagani. Tungkulin? Ano mga tungkulin na pinaparatong niyo sa amin, Aber? Mga tungkulin ng inatanong niyo sa iyong mga sarili na kayo pumasok sa kalipunan at pang mga Pilipino at sangkatauhan. At bilang sa mga praile, hindi ba tungkulin niyo rin turuan at hubugin ng kabataang Pilipino upang sila'y maakis sa kaligayahan, upang makalikas sila ng bayang marangal, maunlad, tapat at malinaw ang isip? Ngayon, Padre, tutupad niyo ba ang iyong pananagutan? Tumutupad kaming mga praile. Padre, maaaring masabi niyo yan habang nakatupong ang iyong mga kamay sa sariling dibdib. Ngunit kung tinutup niyo ang kamay sa dibdib niyong mga kasamahan, hindi niyo masasabi yan nang hindi nagsasalita ng kasinungalingan. Pinakamabigat ang parasang iyan! Hindi, Padre. Hindi kayo binibilang sa ibang mga praile o sa mga orderin nagsasabing hindi nararapat matuto ang kabataang Pilipino. Ngunit darating ang araw ay haharangin namin ang kalayaan. Kalayaan magbubukas sa mga isipan. Ang bayang siniil ay tinuruan ng pagkukunwari. Ang taong pinagkaitan ng katotohanan ay tinuturuan ng kasinungalingan. Hoy, nabalitaan niyo ba? Yung pagkaklan ng mga kabataan at mga kabataan. Talaga ba? Nakakilabot nga sila. Nako, mabuti pa yung magsiuwi na tayo. Para sa ating kaligtasan. Tara na nga. Ayoko pa mamatay. Kapitan Tiago, kung hindi ako dumating at nagsabing kayo na muna, dugo sana ang tumanok ngayon. Hindi ko na kaya. Lalapit din nila si Basilio. Hindi na magpapag. Mga kayamanan ko. Hindi ko na. Kapitan Tiago. Kapitan Tiago. Diyos ko. Diyos ko. Nais ko na lamang din mamatay kinabukasan nang maranasan ko ang karangyaan ng libing ni Tiago. Namatay na lang si Kapitan Tiago na hindi nakapagkumpisan. Isang kahihiyan iyon. Tama nga. Paano na lang kanyang kaluluwa? Ngunit alam ba, may usap-usapang nagpakita raw si Kapitan Tiago matapos siyang mamatay. Talaga? Nakakatakot naman. Oo. Sobrang hawa-hawa. Sige kayo! Kahit pa ganun ang kanyang sinupi, ay hindi nararapat sa kanyang ipagkait ang bendisyon at ang misa de requiem. Ako nung si Basilio. Diyos ko po. Huli! Ano nangyayari? Huli! Huli, gising! Huli!
Huli, ang nangyari! Huli! Huli, kamusta na, Bali? Bali, tulungan mo ako. Tulungan mo ako mapalaya ang aking irog. Huli, may kinala ako. Si Padre Camora. Siya, matutulungan ka niya. Ayoko kay Padre Camora. Natatakot ako sa kanya. Huli, nandito ako. Hindi ka mapapahamak. Kahit sino, huwag lang si Padre Camora. Huli, wala na tayong ibang paraan. Kung hindi, tuluyan mapapahamak ang iyong minamahal. Sige, pero natatakot ako. Huwag ka mag-alala. Ate Camora, magandang araw. Hermana Bakit? Ang sadya. Padre Camora, may susulungin po sana si Huli sa inyo. Huli. Padre, nais ko po sanang mapalaya ang aking kasiktahan sa Maynila. Mahirap ang inyong hinihiling. Kalaban ng pamahalaan sa tulad niyo. Papayag lamang ako kung susunod ang aking ipag-utos. Ano po ito? Malay! Padre! Tulong! Huli! Hindi ka mahal! Hindi ka makakatakas! Ama! Patawad, Basilio! Patawad, Ama! Ang isang babaeng makasalanan tulad ko, hindi na dapat nabubuhay! Diyos ko po! Nangyari sa itaas ng kumbento? Si Huli, Diyos ko po! Kaawa-awang bata, marahil hindi niya nakayanan ng mga nangyari. Kapitan, Apat lamang na ang batang iyon ay hindi palayain. Ngunit inosente si Basilio. Ayon sa kanyang guro, isa siyang mabuti mag-aaral ng medisina. Patunay dito ang hawak niyang aklat. Aklat sa medisina? Hangalan, yun ay pinagbabawal na aklat. Kaya marapat lamang siyang ikulong. Kapitan, hindi ka ba natatakot sa Ako matatakot? May kapangyarihan ako. At Espanya ang naglagay sa akin dito. At wala silang pakialam. Paulita, ano iniiyak-iyak mo dyan? Magmadali ka at pupunta pa tayo kay Padre Camora bago ka ikasal. At itatakbo rin sa utak mo na isang kriminal si Isagani. Paulita! Paulita! Aking mahal, kausapin mo na ako. Isagani, pamantid. Ngunit umalis ka na. Ikakasal na ako sa iba. Paulita, ano? Pakiusap, huwag mo ituloy. Hindi yan madali. Sa tingin mo ba madali yon? Sapagkat sa oras na talikuran ko ang kasal na ito'y magiging kahiyaya ako sa aking tiya. Kaya kung mahal mo talaga ako, hahayaan mo akong umalis. Tara na, tiya. Senyor. Oh, Basilio. Anong nangyari sa'yo? Senyor, handa na akong magiganti sa kanila. Magaling, Basilio. Alika, may papakita ako sa'yo. Mga pampasabog. Tama. Ito ay nitroglycerino. Maganda ka mamayang gabi. Magkakaroon tayo ng malaking kasiyahan. Ibig sabihin ba nito ay papatayin natin silang lahat? Natatakot ka ba, Basilio? Hindi, senyor. Sapagkat, yun lamang ang nararapat sa kanila. Ayan ang gusto kong marinig sa'yo, Basilio.
hintayin mo na lamang ako sa labas ng San Sebastian at magkita na lang din tayo sa impyerno. Juanito Pilais, tinatanggap mo ba si Paulita Gomez bilang iyong kabiyak mo sa habang buhay? Opo, Padre. Paulita Gomez, tinatanggap mo ba si Juanito Pilais bilang iyong kabiyak mo sa habang buhay? Nuulit ko, tinatanggap mo ba si Juanito Pilais bilang iyong kabiyak mo sa habang buhay? Opo, Padre. Mabuhay ang bagong kasal! Na yung bagong kasal. Inang Simon, maraming salamat po sa inyong pagdalaw. Halina't maupo at makisari sa amin, Ginoo. Salamat sa pag-aalok, Ginoo. Ngunit ako'y aalis na rin. Napakaganda naman ng lamparang ito. Crisostomo Ibarra? Ano bang isinambit, Padre? Si Crisostomo Ibarra ay buhay? Hindi yan totoo, Padre. Tunay na hindi magandang biro iyan, Padre. Tila nga ba gusto niya tayong patayin? Diyos ko po! Ano ba ang gawin natin? Huwag kayong mag-alala. Padre, ituloy ang kasiyahan. Itaas ang mitya ng lampara. Si Simon? Siya ay si Ibarra! Narinig mo na ba ang insidente sa Ingold Pasig? At inusubay ka ng maraming tulisan. At may nakuha din 2,000 piso. Oo, insidente daw umano. At kaya hindi na makautasan nito. Totoo ba? Ginoo, Paumanhin, Ginoong Benzel. Ngunit mahigpit na pinagbabawal ng Kapitan Mineral ang pagsisiwalat sa nangyari sa kasal. tatlo ang nanakaw na may dalang gulo at 5 piso ang nanakaw rin sa akin. Padre, hindi tama ang pagkakasalit. Kailangan na gawing mas marami ng mga tulisan upang tamanin paniwala ang balita. At sino naman kaya naglagay ng pulbura? Sa tingin ko ay ang mga praile. O baka naman si Chinong Quiroga. Estudyante? Si Makaraig? Alam ko na. Ang mag-aalahas na si Simon. Si Simon? Si Simon. Sandali! Kagabi habang kami naghahaponan, ang lampara ay namatay at may nagnakaw nito. Isang magnanakaw? Tauhan kaya ito ng itim na kamay? Bitawan niyo kami! Mais ka! Hindi mo ba ako kilala? Mga duwag, lakad! Walang iya kayo. Hoy mautang! Maaari bang palakadin mo sila ng payapa? Ano bang meron sa'yo, Carolino? Tao ako! Tao din sila! Mahimik ka! Mapanganib ang lugar na ito! Sulong! Lakad! Mas malupit pa kayo kaysa sa mga Kastila!
walang kwentang Pilipino. Hindi maaari tandang sa ilo. Ginong Simon, ano nangyari sa iyo? Dali mo siya sa higaan. Ilang sandali na lamang ay matatapos na ang paghihirap ko. Anong ibig sabihin mo, Ginoo? Hindi ako magpapadak sa kanila. Mamamatay ako. Dala ang aking lihim. Lihim? Ako si Jesus Tom Ibarra. 13 taon lang nakalipas. Ang nais ko lang namatay. Gumawa ng mabuti para sa bayan. At pakasalan ang aking mahal na si Maria Clara. Ngunit yun ay nawala lahat. Dala ang kayamanan ng aking mga magulang. Mais ako at ngayon ay nabumalik para maghiganti sa kanilang lahat. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat. Ngunit ay hindi rin matagumpay ang iyong plano nang dahil sa Kanya, sapagkat alam niyang hindi ito tama. Walang makapagsabi ng inisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya naghangad na masama para sa atin. Bakit hindi niya ako itulong? Sapagkat hindi niya nais ang parang iyong ginawa. Hindi kailanman mapapawi ang kasamaan ng isa pang kasamaan. Walang nilikha ang puot kundi krimen at kriminal. Tanging pag-ibig lamang ang makakapagligtas. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa ng aking kalooban. Diyos
ko po! Ginoong Simon! Naway makasama ng iyong mahal sa buhay na mayapa sa paraiso kung saan hindi ka na maghihirap. Malibing ka nawa sa karunungan ng dagat. Ngunit kung kailangan ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa singkunan ng alon. Pansamantala dyan ka muna, hindi ka mabuluktot ng katuwiran, hindi ka mag-uutot ng kasakiman. Sa wakas, aking natapos ang kwento ng El Filibusteris. Isang salamin ng galit, ng paghihiganti at ng sugatang bayan. Ngunit ang tanong nananatili, hanggang kailan mananahimik ang mga inaapi? Hanggang kailan ipagkakait ang tunay na katarungan? Mga kabataan ng bayan, ano ang inyong magiging papel? Kayo ba ay mananahimik o magiging liwanag sa gitna ng dilim? Ang kasaysayan ay hindi lamang binabasa. Ito ay isinusulat muli at muli sa inyo. Nagsisimula ang bagong kabanata. Sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Hindi pwedeng mabulag, makinig sa tamang tinig. Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaang magkaka sa ibang kawalang sala. Halika nang tuklasin ang Sulo mga diwa! Lakad!